So, magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Kung sa Facebook mo ito pinapanood, ako po si Architect Ed. Nung nakaraan, nag-ipon tayo ng mga tips na galing sa inyo, no? Kung paano pinapalamig ninyo ang inyong bahay ng walang aircon. At may isa na nakaka-capture ng aking attention, no? Sabi niya kasi, wind tunnel ventilation. Although meron talagang sistemang ganun, pero may naisip ako na mas bagay sa Pilipinas. Ang tawag sa system na yan ay earth tube cooling. Discuss natin dito. Ano ba yung earth tube cooling? Check this out. Ano, magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Ang earth tube cooling ay isang basic na paraan para magkaroon ng natural air conditioning system ang isang bahay o ang isang gusali. Ginagamit nito ang temperature ng lupa. Tapos, yung temperature ng lupa na yon ay malamig kapag hinukay mo ang lupa ng 1.5 meters, no? O hanggang mga 3 meters, malamig na yan. So, yung lamig na yan ng lupa ay target nating mapadaloy sa isang tubo o sa mga tubo papunta sa loob ng bahay mo. So, kailangan nating i-drawing yan. Okay, kuha tayo uli ng ating whiteboard. Drawing natin. Okay. Ang earth tube cooling ay mayroong mga components. No? Okay. Let's say, ito ang iyong lupa. Ito ang iyong lupa. Ito ang iyong bahay. Gusto mong ang bahay mo ay palamigin nang hindi ka gumagamit ng artificial cooling. Gusto mo yung natural temperature ng ground. Kapag kasi humukay ka mula sa ground papunta sa mga 1.5 meters or mga 5 feet hanggang 3 meters o mas malalim pa, mas malamig na ang temperature dito. So, mga more or less, no? Ang temperature dyan ay mga 16 degrees Celsius to 24 degrees Celsius. Depende sa lugar. Pero sa Pilipinas, ma-achieve mo yan yung 24. Diba? Ganyan ang temperature ng malamig-lamig na 24 degrees sa aircon, di ba? Sa ibang aircon niya hanggang 18 lang, no? Pero dito, sa lupa, kahit 16 degrees. So, paano ginagawa yan? Kailangan mong mailipat yung temperature ng lupa papunta sa bahay mo. So, kailangan mo ng pipes. So, dito, magbabaon ka ng tubo. Yan. Ano ba yan? Wala nang tinta tayo, no? Sorry. Babaon ka ng tubo. So, itong tubo na to, ang recommended na material nila is pwedeng PVC, pwedeng concrete, pwede rin naman na steel. Problema lang natin sa steel, yung corrugation, yung kalawang, pagkabulok. Problema naman natin sa concrete, mabigat. So, doon tayo sa PVC. Yan, mas common. Ang size ng PVC na nire-recommend nila, 3 inches. 3 inches diameter na PVC. So, itong tubo na to, ibabaon, tapos magkakaroon siya ng vertical. Sa vertical na yan, dyan niya i-harvest yung hangin. Yan. So, let's say, cut mo yan na pa ganyan. No? Cut mo siya. Tapos, meron tong protection. No? Let's say, meron siyang
housing. Yan. Tapos itong housing na to, meron siyang butas. So, depende sa direksyon ng hangin, papasok yung hangin papunta dyan sa pipe na yan. Yung iba nilalagyan nila ng fan para mahigop yung hangin papunta sa pipe. Yan. At habang ang pipe ay humahaba, mas lumalamig. Yan. Kaya mas maganda to sa mga malalaking lote. Pero kung maliit naman yung lote mo, kailangan gawin mo siyang parang isaw, no? Ganun siya, no? Para siyang bitukan ng manok. Para ma-achieve mo yung haba na kailangan. Ang haba na kailangan, sabi nila, kahit mga 60 feet. Pero mas maganda nga, mas mahaba pa. Para yung mainit na hangin, pag pumasok dito, habang nagta-travel siya sa tubo, ay pinapalamig siya ng lupa. Yan, pinapalamig siya ng lupa. Kasi nga, malamig na yung lupa, mapapalamig niya yung hangin na nandun sa tubo. Pagka umakyat na ito, papunta sa bahay mo, meron siyang outlet. Ito ang inlet, ito yung outlet. Yan. Malamig na ang buga niyan. So, pwede mo siyang lagyan ng fan. Pwede ring wala. So, gagawin mo lang ng paraan para ito ay makonceal. So, from mainit na temperature, tatagos ang hangin papunta sa tubo at palalamigin siya ng tubo. At kapag lumamig na yan, pinalamig siya ng lupa, kukunin mo na siya sa loob ng bahay mo. Magiging malamig na yung temperature ng bahay mo. So, yan ang basic na design ng tinatawag nating earth tube cooling o generically, pwede nating tawagin siya na geothermal. Geothermal cooling. Kasi nga, geo yung earth. Tapos yung temperature ng earth, ang gagamitin mo para mapalamig yung bahay mo. Maraming layout niyan, maraming sample na design niyan sa internet. Pinakita ko lang sa inyo yung idea. Pero, i-research nyo yung earth pipe or earth cooling. Geothermal cooling, ano pa ba? Underground pipe cooling. Maraming mga keywords, pwede nyong i-research. Ang dami yan. At pwede nyong i-DIY nga yan. Pero mas maganda ay mag-consult kayo sa isang mechanical engineer para mas ma-improve pa yung sistema. Okay, so yan ang madaling paraan, matipid na paraan para mapalamig mo ang bahay mo nang hindi ka gumagamit ng kuryente at artificial na air conditioning system. Sana nakatulong. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo uli. Ako po si Architect Ed. Bye!